Isipin niyo to, chill lang ang buhay. Nang biglang bumukas ang langit at bumuhos ang mga Demon Kings. Total domination ang hatid nila. Kung saan sila dumaan, instant game over ang sangkatauhan. Isang tapak lang, burado na ang lahat. Sa huling stad ng humanity, nagdesisyon si Tutran ng isang malupit na all-in move. Walang dalawang isip, ginamit niya ang self-destruct para isama sa hukay ang Demon King na si Lam Niet. Pero dahil sa tindi ng willpower niyang mabuhay, pagdilat niya, laking gulat niya na ma-realize niyang bumalik siya 10 taon sa nakaraan. Panahon na college student pa lang siya, mahina, broke at wala pang angas. Ang pinakamahalaga, wala pa ang mga Demon Kings. Hindi pa tapos ang surprise. Nakatanggap siya ng gluttony system. Kayang-kaya niyang kainin ang skills ng kalaban, gawing cards, at magpalit ng class anytime. This time, hindi na siya uupo lang at maghihintay ng end of the world. Priority number 1. Huntingin ang unang Demon King na si Wrath. Babaguhin niya ang timeline at ililigtas ang lahat ng mahal niya na namatay sa past life niya. Balikan natin ang bangungot. Oktubre 16, 2016. Sinakop na ng mga demonyo ang huling safe zone ng mga tao. Bagsak na ang mundo. Sa gitna ng impyernong apoy at usok, nakatayo si Tutran, puno ng dugo. Pero ang mga mata, nanlilisik pa rin sa galit. 7 years ago, bigla na lang sumulpot ang mga Demon Kings. At isa sa mga pasimuno ay ang halimaw na si Lam Niet. Gamit ang overwhelming power, tinapakalang nila ang humanity. Tumingin si Lam Niet kay Tutran nang may pandidire. Hayo ang last hope? Pathetic. Basura ang buong lahi nyo. Wala man lang challenge. Nag-ipon ng pulang enerhiya sa kanyang mga kuko ang demonyo. Sige, ipakita mo ang huling silbi ng buhay mo. Nagkulay dugo ang buong paligid dahil sa aura ni Lam Niet. Ang sabi niya, maging pagkain ka na lang at dagdag sa lakas ko. Parang ragdoll na inangat si Tutra ng enerhiya. Unti-unting hinihigop ang lakas niya. Pumalag siya ng todo pero no effect. Wala siyang kawala. Nag-flashback sa kanya ang lahat. Si Uton na babae, mga comrades, si Master, lahat ng mahal niya sa buhay. Napangiwi siya habang tumutulo ang dugo sa bibig. Lahat sila, pinatay ng mga hayop na to. Sa huli, pinili ni Tutran ang ultimate sacrifice. Sasabog siya para burahin ang lahat. Para sa inyo to, magsasama tayo sa impyerno. Demonyo ka. Sumabog ang nakakabulag na gold aura sa paligid. Kumalat ang kidlat. Ito na ang SSS rank ultimate skill Supreme Arc. Natrap si Lam Niet sa tindi ng pagsabog. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Samantala ang katawan ni Tutran, unti-unti nang nadudurog. Huling pumasok sa isip niya ang pamilya niya. Yung simpleng buhay na masaya. Nagdilim ang paningin niya. Magkikita na tayo. Patawad. Kulang pang lakas ko. Bago tuliyang maglaho, humiling siya sa langit. Sana naging mas malakas pa ako. Kasabay nito, sumigaw sa galit si Lam Niet. Habang napupulbos ang katawan. Isang hamak na insekto na gawa kong hindi na niya natapos. Boom! Sabog na naging pixels ang demonyo. Ang tanging nasa isip ni Tutran. Kung maibabalik ko lang ang oras. Kung nahanap ko lang agad ang dungeon na yon. Kung napigilan ko lang ang unang Demon King. Akala niya katapusan na, naburado na siya sa existence. Pero biglang, may liwanag na tumama sa mukha niya. Pagdilat niya, pamilyar na kisame ang bumungad. Napabangon siya, hilo at nagtataka. May benda ang pulso niya. Hinapa niya ang sarili. Buhay siya. Buhay na buhay. Bumaba siya sa kama at nagmasid. Teka, nasaan ako? Dumumo siya sa bintana. Nasa school clinic pala siya. Ang ganda ng sunset at sa baba, nagtatawanan ng mga estudyante. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Akala time travel confirmed. Bumalik siya sa panahong. Estudyante pa lang siya. 10 taon bago ang trahedya. Humarap siya sa salamin. Ang bata pa ng mukha niya. Biglang nag-glitch ang paningin niya at lumabas ang isang system window. Gluttony power integration complete. Doon niya agad niyang chinek ang phone.
4:15 ng hapon. Mayo 16, 2007. Natulala siya. Kailangan niyang i-process to. 10 taon, may 16, 2007. Ibig sabihin, 3 taon na lang bago bumaba ang mga demonyo. Bumalik ang takot at puot sa puso niya. Dahil kay Wrath, nakapasok ang iba pang Demon Kings. Yung araw na yon ang simula ng game over para sa lahat. Doon niya nawala ang lahat. Tinitigan ni Tutran ang mga kamay niya, pero iba na ngayon. Nakabalik na siya. Simple lang ang misyon. Talunin si Wrath bago pa siya makaporma. Pigilan ang gate, baguhin ang destiny. Pero teka, ano tong sa paningin niya? Pinagmasdan niya ang floating screen. Kanana pa to nakasunod sa kanya. Anong klaseng cheat to? Abutin sana niya, pero biglang nagbago ang screen. Naging status window na puno ng numbers. Lahat ng stats niya, strength, stamina, element, speed, lahat na sa 100. Ano to? Max level starter pack? Parang video game lang. Ito bang base stats ko? Naguluhan si Tutran. Wala namang ganito dati. Dati, pure awaken power lang ang gamit niya sa Jera. Sa mundo nila, 1 out of 10,000 lang ang nagiging awakened. Kaya nga siya nasa National Awakened University. School para sa mga may potential. Ang masaklap sa past life niya, failed student siya. Hindi siya nag-awaken nung college days. 4 na taon siyang naging loser. Nasa ilalim ng food chain, binubuli ng lahat. Hinawakan niya ang baba niya. Kaya siguro ako nasa clinic. Malamang nabugbog na naman ako. Biglang nag-flash ang screen. Bagong interface. Class unlocked. Check natin ang stats. Strength, speed, spirit, at may skill na. Ramdam niya ang kuryenteng dumadaroy sa ugat niya. Sa isang iglap, ang movement speed niya nag-multiply ng 10 times. Skill acquired. Ipunin ang kuryente para maging talim. Critical damage boost at kapag tinama ng weak point, paralyzed ang kalaban. Assassin system? Teka, ito yung legendary class ko from my past life ah. Nanginhinig ang buong kalamnan niya. Ramdam na ramdam ang surge ng unfamiliar yet familiar power na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bumalik bang lakas niya from the future? O sadyang nag-trigger ng maaga ang kanyang awakening sa timeline na ito? Atat na siyang subukan ang capabilities nito. System check! Bulong niya. Kaso, bago ba siya makapag-cast ng skill, may kumakalusko sa labas ng pinto. Bumukas ito at bumungad ang mukha ni Malong. Tol, gising ka na? Gulat na gulat ang tropa niyang mukhang stressed na stressed. Agad itong tumakbo palapit. Okay ka na ba? Walang masakit? Tanong ito. I'm fine, sagot ni Tutran habang nakatitig sa holographic interface na lumulutang sa ere. Inihintay niya ang reaksyon nito. Confirmed. Siya lang ang nakakakita ng system window. Sinuri ni Malong ang katawan niya, himala. Naglaho ang mga pasa at sugat na parang bula. Imposible, bulong ni Malong. Bugbog sarado ka kahapon ha? Mas mabilis ka pang gumaling sa isang awakened na tulad ko. Anong himala to? Napatingin siya sa madaldal niyang roommate. Si Malong. Kahit awakened na siya nung college days nila, forever bottom tier pa rin ang stats niya at laging nasa laylayan ng ranking. Naalala niya ang horrifying death nito nung bumaba ang 3rd Demon King sa past life niya. Pero ngayon, buhay na buhay ang tropa at nakatayo sa harap niya. Nagtaka si Malong habang kinakapa ang muscle ni Tutran. Bakit parang lumakas ka? Imagination ko lang ba to? Finally, nakahinga na rin siya ng maluwag. Napangisin ang tipid si Tutran. Dito lang nag-sink in ang lahat. Totoo nga. Bumalik siya sa nakaraan. Reset ang server. Oo nga pala. Sigaw ni Malong sabay tapik sa no. Rank assessment na bukas. Kung goods ka na, tara na sa dorm. Mag-grind na tayo ng preparations. Hila-hila siya nito palabas. Kahit di pa awaken si Tutran sa papel, required pa rin siya sa graduation assessment. Paglabas nila, ang peaceful ng campus. Parang walang paparating na apocalypse. May nagsasoccer, may nagja-jogging. Ang tagal na niyan di nakakakita ng ganitong karaming buhay na tao.
Nakakapanibago ang view. Kinilabutan si Malong sa lalim ng tingin ni Tutran sabay himas sa braso. Uy, ba't ganyan ka makatingin? Nakakatakot ka naman. Dadaan lang tayo sa field, parang papatay ka na ha. Pero ang nasa isip ni Tutran ay ang madilim na nakaraan. Yung panahong nawala sa kanya ang lahat. Ang bigat sa dibdib, parang dinadaganan ng langit. Kung tatunganga lang siya, maulit ang bangungot na yon. Nag-alabang mata niya. Kailangan niya magpalakas agad. Speedrun to max level ang kailangan niyang gawin. Alam niya ang rule ng mundong to. Kill or be killed. Para mag-level up, kailangan pumatay ng monster sa loob ng dangerous dungeons. Ang problema, hawak sa leeg na malalaking guilds ang mga dungeon. Walang access sa mga outsider at weaklings. Gatekeeping malala. Ano kaya ang current stats niya kumpara sa iba? Para ma-filter ang mga noob sa pro, gumawa ang gobyerno ng ranking system. From S-tier god level hanggang D-tier trash. At sa school na to, karamihan stuck sa E-rank. Mga cannon fodder material na walang pag-asa. Swerte na kung may makahit ng D-rank. Usually mga anak mayaman o born genius. Pero siya? Anong rank kaya ang ibibigay ng system sa kanya ngayong nagbalik siya? Tiningnan niya si Malong na walang kaalam-alam sa likod. Sure ako, mas malakas na ako sa kanya. Biglang, whoosh! Isang bola ang humagibis sa mukha nila. Sa pool! Tumba si Malong, basag ang salamin. Sa hagdan, may mga nakatambay na siga. Uy, si Tutran at Malong yan ah? Asar ng isa habang nakangisi. Tibay ah! Bilis makarecover! Maaasar nila na parang nanonood ng comedy bar. Namutla si Malong. Patay! Sila na naman? Napakamalas. Tinitigan ni Tutran ang mga gunggong. Tumayo ang leader nila, si Kung Tan. Sabi sa inyo sanay sa bugbog ang mga yan. Human punching bag ata yan eh. Nakita niyo yung naglalaro kami. Di man lang kayo nagdala ng tubig? Angas nito. Si Malong, aligaga agad. Sorry boss, bibili na, wait lang. Huwag kang umalis. Pigil ni Tutran. Tumingin siya ng diretso sa bully. Sila ang may kasalanan. Sila ang dapat mag-sorry. Kilala niya ang mukhang to. Flashback sa previous life. Ito yung gagong naglublub ng ulo niya sa inidoro hanggang sa halos. Mamatay siya sa kakapusan ng hininga. Nakadapa noon si Malong. Umiiyak. Tama na, please. Pero tinuloy lang ni Tsung Tan. Anong tama na? Tinutunuan ko nga siyang mag-awaken Diin sa ulo. Baka sakaling magising ang powers niya kapag nalunod na siya. Tawanan ng mga alipores habang nalulunod siya sa sarili niyang helplessness. Nung di na siya gumagalaw, tinapon lang siya na parang basura. Bored na ako. Tara na. Si Malong, takot na lumapit noon. Tutran! Bumising ka! Basang-basa, luha at tubig gripo ang nasa mukha niya. Puno ng hinanakit ang boses niya noon. Bakit di niyo kami tantanan? Doon natutunan ni Tutran. Hindi lang monsters ang demonyo. Minsan, mas masahol pa ang tao. Bumalik siya sa kasalukuyan na magsalita ulit ang bully. Anong binulong mo? Utos ni Chung Tan sa mga bataan. Turuan niyo nga ng leksyon yan. Ibalik sa ospital. Pero natigilan siya sa sagot ni Tutran. Ha? Tol, ano bang sinasabi mo? Baliw ka na ba? Bulong ni Malong na nanginginig ang tuhod. Naglakad palapit si Song Tan, balot ng green aura ang kamao. E-rank, warrior class. Sumunod ang dalawang alalay na parang mga asong ulol. Pero si Tutran, kalmado lang. Ang mata niya, kasing lamig ng kamatayan. Si Chung Tan. Ang lakas ng loob kasi student council president ang kuya niya. Pero kung tatanggalin ng backer, weakling lang siya na walang binatbat. Nagkagulo ang ibang estudyante. Ala, ayan na naman si Kung Tan. Kawawa naman sila Tutran. Kakalabas lang ng ospital, bugbog ulit. Yung isa weak, yung isa wala pang powers. Finish na yan. GG na agad. Tumayo ang bully sa harap niya. Towering over him. Tingin na puno ng pangmamaliit. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Matapang ka na? Sabi ko... Malamig na sabi ni Tutran. Huwag niyo kaming gagambalain. Gigil na sumuntok si Sung Tan. Abat, humanda kang mamatay. Books!
Sinalaglam ni Tutran ang suntok gamit ang isang kamay. Napatras ang bully, nanginginig ang braso sa sakit. Natahimik ang buong court. Ha? Nasalo niya yon? Sigaw ng crowd. Akala ko ba hindi siya awakened? Paano niya nadepensahan ang suntok ng E-rank? Pulang-pula ang mukha ni Chungtan. Hiyang-hiya dahil pinagbubulungan siya. Putya, ang lakas ng loob mo! Isang basura lumalaban sa akin? Sa palad ni Tutran, nagwala ang purong enerhiya ng kidlat. Tamang-tama, ikaw ang gagawin niyang test subject para sa kanyang bagong lakas. Ang system, opisyal nang nagdeklara. Class change complete. Isa na siyang ganap na lightning assassin. Bumaha ang impormasyon sa kanyang utak. Godspeed. Dumaloy ang kuryente sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Sa isang iglap, ang kanyang bilis tumalon ng 10 times. Wala sa kidlat. Humulma siya ng isang nakamamatay na blade. Tumaas ang critical damage. At kapag tinamaan ka sa weak point, siguradong paralisado ka. Ito ang bagsik ng Electric Assassin. Hindi lang yan, level up ng lahat ng stats. Strength, 200. Speed, 300. Pati mental power, sagad sa 100. Napasigaw na lang si Malong sa gulat. Are, kailan ka pa nag-awaken? Binalot ng nakakasilaw na aura si Tutran. Pero si Kung Tan, hindi nagpatalo, inactivate ang indestructible demon armor. Lumaki ang kamao niya habang nanggigil. Mukhang nakalimutan mo na kung sino ang boss dito. Buong puwersang sumuntok si Sung Tan, amoy killer move na. Pero bago pa tumama, nanlaki ang mata niya. Ang kamao ni Tutran, nasa mukha na niya. Boom! Tumalsik si Chung Tan na parang basahan. Kumalat ang dugo sa sahig habang siya'y gumugulong palayo. Ang buong klase, shocked. Anong nangyari? Hindi ko man lang nakita ang galaw niya. Isang suntok lang, tumba agad ang siga. Si Malong, kinuwestiyon ang sariling existence sa nakitang himala. Baliktad na ba ang mundo? Panaginip lang ba to? Si Tutran ba talaga yan? Samantalang si Kung Tan, sumubsob sa semento at nagmura. Walang hiya ka! Inunahan mo lang ako! Nadaya ako! Binalinggan niya ang mga alipores niya. Ano pang tinutungangan niyo dyan? Resbakan niyo ako! Pero ang mga mokong, nanginginig sa takot ni hindi makaimik. Si Tutran, nag-iba ang aura. Para siyang demonyong uhaw sa dugo habang papalapit. Si Chung Tan, kahit sugatan, sumugod pa rin. Papatayin kita! Pero sinalaglang ni Tutran ang kamay niya at crack! Binali niya ito pabalik. Umalinggaw-gaw ang sigaw ni Kung Tan sa sakit. Tinaas ni Tutran ang kamao nagliliyab sa kuryente at malamig na sinabi, "Masyado kang mahina, noob." Sa sandaling yon, sumabog ang liwanag ng kidlat. Sinalo ni Kang Tan ang buong puwersa. Tumalsik siya na parang sirang laruan. Blag! Bagsak! Walang nag-akala na ang hari ng bullies ay magiging ganito, kakawawa. Duguan, punit-punit ang damit at hindi na makagalaw. Ang buong arena, tahimik. Lahat nakatulala sa underdog na naging halimaw. Hindi makapaniwala si Malong. Ang lampa niyang tropa naging overpowered na. Tutran, kailan ka pa naging ganyan kalakas? Habang bumubuga ng killing intent si Tutran, napatingin siya sa kanyang status window. May napagtanto siya sa kanyang bagong lakas. Una, kaya niya magpalit anyo bilang lightning assassin anumang oras. Hawak niya ang switch ng kapangyarihan. Kahit level 1 pa lang ang system, tama ang hinala niya. Sisiw na lang sa kanya ang mga low-level awakened. Ibig sabihin, higit pa sa rank E ang potential niya. Pero anong rank na ba talaga? Pero may isang glitch. Tinalo niya ang kalaban pero bakit walang pagbabago sa system values? Walang EXP? Naganyo muling sandatang kidlat sa kamay niya. Kailangan niyang subukan. Ang mga kaklase nagtakip ng mata sa takot. Sigaw ni Malong. Teka lang, Tutran. Anong balak mong gawin? Idinikit niya ang blade sa liig ni Sung Tan. Ang kislap ng kuryente, nagbigay diin sa namamagang mukha ng bully. Katapusan na ba niya? Gustong kumpirmahin ni Tutran. Kailangan ba niyang pumatay para lumakas? Hinila niya ang kwelyo ng kalaban, handa nang tumapos.
Nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Estudyante, nasa eskwelahan tayo. Paalala ni Lin Vu, ang Vice President ng Student Council. Siya ang nauna, pero sapat na ang parusang yan. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Initian siya nito ng makahulugan. Siguradong hindi na yan ulit. Bumuntong hininga si Tutran at binitawan ang basag na katawan ni Chung Tan. Bagsak! Tinitig sa bagay, hindi naman talaga niya balak pumatay. Gusto lang niya magtanim ng trauma. Kapag hindi mo dinurog ang loob ng mga ganitong tao, babalik at babalik lang sila. Ang mga duwag na minions, nagtago sa likod ng pader, nanginginig. Nakita mo ba yung tingin niya? Demonyo! Huwag na tayong umulit. Hindi sila makapaniwalang ang dating weakest at poorest ay isa ng halimaw. Ayun, Gabi, sa male dormitory. Kwento ng kwento si Malong tungkol sa bakbakan. Pero walang naniniwala. Mga pare, maniwala kayo. Seryoso ako. Awakened na talaga si Tutran. Isa siyang super strong lightning assassin. Nag-action star pa si Malong habang nagdidimo ng mga suntok at kidlat. Pinahalik niya sa simento si Kuntan. Takot na silang tumingin sa atin. Pero ang roommate nilang, rank Image, nagkukulikot lang ng tenga. Ingay mo naman pare. Nasaan ang bida mo? Natigilan si Malong. Nag-jogging daw? Tinuro ng roommate ang ulo niya. May sayad ka ba? Kung malakas na siya, ba't pa siya magja-jogging? Kailangan pa ba ng awakened ang basic exercise? Nasaan ang logic doon? Sumabat naman ang isa pang roommate habang nagtatype. Mukhang naalog talaga utak ni Malong sa bugbugan. Korek, gumising ka na sa katotohanan, Utoy. At tandaan mo, ako pa rin ang numero 1 sa kwartong to. Isang beses lang may awakening sa buhay ng tao. Walang himala. Kayo? Mga support lang kayo. Ako lang ang combat class dito, isang mage. Tanggapin nyo na ang hierarchy. Si Tutran, yung mukhang patpat na yon, imposibleng maging lightning assassin yon. Kalokohan. Ako nga, parang lumakas pakiramdam ko eh. Baka makuha pa ako sa guild. Hindi sila naniwala. Bukas na ang final evaluation. Doon natin makikita kung sino ang tunay na malakas at sino ang hanggang kwento lang. Sa A-rank dungeon entrance. Isang anino ang lumabas mula sa gate. Mabigat ang presensya. Si Chung Din, ang makapangyarihang student council president. Nakasunod sa kanya si Lin Vu. Tapos na ang raid, malamig niyang utos sa mga tauhan. Bigla siyang huminto. Sa isang madilim na sulok, nakatayo ang kapatid niyang si Chung Tan. Balot ng benda at mukhang mami. Hinihintay mo ba ako? Puno ng puot ang mata ni Chung Tan. Kuya, hindi ako makakatulog hanggat hindi ako nakakaganti. Binaboy niya ako sa harap ng lahat. Niluray niya ang reputasyon natin. Kahit nag-aalab ang galit ng kapatid, kalmado lang si Sang Din. Ang kanyang boses, yelo sa lamig. Naiintindihan ko. Ako ang bahala. Ililibin natin siya. Sa hapagkainan, habang hinihiwa ang steak na parang karne ng kaaway, nagtanong si Lin Vu. Anong plano mo sa kanya? Sumagot si Kang Din nang walang emosyon. Siya ay basura. At ang basura, itinatapon. Hindi makapaniwala ang ibang estudyante sa usap-usapan. Talaga bang halimaw ang lakas ng lalaking yon? Alam ni Tutra na bilang lang sa daliri ang mga Class D sa kanilang eskwelahan. At ang masaklap, hawak ng mayayaman ang access sa mga dungeon. Para sa mga ordinaryong awakened, suntok sa buwan ang magpalakas. Pero sa gitna ng bumubuhos na ulan, hindi tumitigil si Tutran. Pasa ng 100 kilong bag habang tumatakbo ng 20 kilometro. Ito ang impyernong training na siya mismo ang nagdisenyo. Ang pisikal na lakas ang pundasyon ng isang awakened. Kapag bumigay ang katawan, walang silbi ang anumang kapangyarihan. Pero kulang pa ito. Kulang na kulang pa. Dahil sa taong 2016, bababa ang Demon Lord ng Wrath sa lupa. At sa isang iglap, libu-libong tao ang mamamatay. Kasama na ang kaisa-isa niyang kapatid na si Tuvan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang huling hininga ng kapatid.
Ang sumpa ng kawalan ng kapangyarihan habang yakap ang bangkay nito. 3 taon na lang bago magunaw ang mundo. Slash. Kailangan niyang unahan ng tadhana. Kailangan niyang maging mas mabilis sa kamatayan. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Slash. Natigil siya nang makita ang pangalan sa screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Slash. Si Tuvan. Tumatawag ang kapatid niyang patay na sa hinaharap. Hello? Sagot niya. Nanginginig ang boses. Kuya! Sorry, na yun lang ako nakatawag. Nalaubat ako sa competition. Masiglang kwento ng kapatid. Sabi nila kapag nanalo ako, bayad ng renta natin. Slash. Napatigil si Tutran sa ilalim ng ulan. Dinig ang boses na akala niya ay di na maririnig mula. Ilang beses siyang nanalangin sa langit sa gitna ng guho ng inaharap. Slash, pwede bang ulitin ang lahat? Pwede bang bumalik sa simula? Kuya, okay ka lang? Bakit hindi ka nagsasalita? Slash, sumumpa siya sa oras na yon. Kahit ibenta pa niya ang kaluluwa sa demonyo. Tumulo ang luha ni Tutran kasabay ng ulan. Slash, wala, namiss lang kita. Sagot niya habang pinipigil ang hikbi. Ang grama mo naman kuya. Sige na, hintayin mo ang good news ko ha. Bye! Slash, at binaba na nito ang telepono. Hinayaan ni Tutran na hugasan ng ulan ang bigat sa kanyang puso. Slash, ito na ang second chance. Ito na ang tunay na simula. 3 ikot pa! Sigaw niya sa sarili. Slash, magiging malakas siya. Hindi para sa sarili, kundi para protektahan ang ngiting iyon. Madaling araw na makabalik siya sa dorm. Slash, 8 oras na ang nakakalipas mula nang bumalik siya sa nakaraan. Habang nasa shower, ramdam niya ang hina ng kanyang katawan. Slash, isa pa siyang hamak na weakling sa timeline na ito. Pero kailangan na niyang harapin ang pinakamalaking problema. Slash, umupo siya sa kama at nag-isip ng malalim. Paano siya magle-level up kung kontrolado ng mga elitista ang mga dungeon? Slash, wala siyang access sa mga monster para lumakas. At ano ba talaga ang mysterious skill na gluttony? Slash, anong kapalit ng kapangyarihang ito? Pagpikit niya. Slash, system initialization, 100% complete. Slash, biglang nagliwanag ang gluttony system at hinigop ang kanyang diwa. Pagmulat niya, bumulusok siya pababa. Slash, nakalapag siya ng maayos sa isang madilim at misteryosong lupain. Nasaan ako? Tanong niya. Slash, sa harap niya ay isang dambuhalang tore na abot hanggang langit. Mula sa lupa, nagsilabasan ang mga kalansay, slash, mga skeleton soldier na uhaw sa dugo. Nasa loob ako ng hidden dungeon? Gulat niyang sigaw. Slash. Biglang lumabas ang notification. Class change complete. Assassin of the Lightning Hall. Isang matalim na kidlat ang nabuo sa kanyang kamay. Slash. Wala nang oras mag-isip. Kailangan niyang lumaban. Lightning flash! Slash. Bumilis ang kanyang galaw ng 10 beses. Slash. Ang kuryente ay naging patalim na kayang humati ng bakal. Isang tama lang sa weak point, paralisado agad ang kalaban. Slash. Sinugod siya ng mga skeleton, pero parang sumasayaw lang si Tutran sa gitna ng laban. Critical hit! Slash. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kalansay at naging abok. Ramdam niya ang bawat galaw. Totoo ito! Slash. Hindi ito panaginip. Ito ang kanyang secret training ground. Walang tigil ang pag-akyat ng kanyang experience points. Slash. Level up, level 2. Slash. Solo niya ang buong dungeon. Tiningnan niya ang kanyang stats at napangiti. Slash. Lahat ng attributes, tumaas ng 5 points. Ito ang cheat code na kailangan niya. Slash. Pero biglang lumabas ang boss monster, ang Skeleton King. Tamang-tama. Bulong ni Tutran habang umiilaw ang kanyang lightning blade. Slash. Gawin nating testing ground ang bungo mo. Sa isang iglap, sabog ang ulo ng boss. Slash. 320 experience points. Slash. Level 3 agad sa loob lang ng ilang minuto. Pero ang pinakagulat sa lahat, slash, lumabas ang option na devour. Devour? Kakainin ko? Slash, itinaas niya ang kanyang kamay sa tila usok na natira sa monster. Slash,
Ito ba ang tunay na anyo ng gluttony? Hinigop ng kanyang palad ang enerhiya ng boss, devour complete, nakuha niya ang passive skill, ice resistance. Hindi na siya tinatabla ng lamig at tumaas ang kanyang defense. Nanlaki ang mga mata ni Tutran. Hindi lang experience points, kaya niyang nakawin ang mismong abilidad ng mga halimaw na pinapatay niya. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng Demon Lord. Kung kaya niyang kainin ng lahat, siya ang magiging pinakamalakas na halimaw sa lahat. Grabe! Habang inaabsorb niyang energy ng monster, pang deja vu naramdaman niya. Na-realize ni Tutran na ito mismo ang legendary power ng Demon King na si Blue Moon. Ang gluttony skill na ito? Inakolan naman niya sa Demon King. Sa mundong ito, 1 class per person lang ang rule. Pero ibang Lodi natin. Dual class holder na siya ngayon. At teka, ibig sabihin ba nito, kapag lumamon pa siya ng ibang monsters, magiging infinite na ang skills na makukuha niya? Sobrang overpowered na nito. Napapaisip si Tutran, bakit sa dinami-dami ng tao ay nasa kanya ang curse na ito? Napalingon siya sa likuran. May nakatayo doon na isang nakakatakot at higanting demon tower. Bigla na lang, bogs! Isang matinding pressure ang dumagan sa kanya, na parang binabagsakan siya ng langit. Nanginig ang tuhod ni Tutran at napaluhod siya. Anong klaseng aura ito? Mula sa dilim, may nagsalita. Sa wakas, dumating ka rin. Kanina pa kita hinihintay. Isang Lord tier monster ang humarap sa kanya at kilala nito ang pangalan niya. Alam naman nating lahat, ang gobyerno ang nag-rank sa mga awakened at monsters based sa lakas nila. Mula sa trash tier na letter E, paakyat sa letter D. Tumalsik si Tutran sa lakas ng impact. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang electric blade. Naalala niya ang past life niya. Muntik na siyang mamatay noon kakapilit na maabot ang rank S. Pero ngayon, rank D lang ang lakas niya. Tapos ang kaharap niya, isang freaking S-class boss. Langit at lupa ang agwat ng level nila. Wala siyang binatbat sa stats ng halimaw na ito. Anong klaseng impyerno ba ito? Bakit may S-class monster dito? At paano siya nakilala nito? Habang nakikipagpalitan ng atake, na-realize ni Tutran na dozens of rounds na silang naglalaban. Sa tagal ng laban, pwede na sana siyang patayin ng boss kahit anong oras. Pero iniiwasan nito ang fatal points. Inaglalaruan lang siya at paulit-ulit na pinapabagsak. Blag! Tumilapon na naman siya sa malayo. Habang pilit siyang bumabangon at gumagapang, malamig na nagtanong ang boss. Pumalad ka pa? Di ka pa ba pagod? Gets na ni Tutran. Gusto siyang pasukuin ng kalaban. Nag-offer ang boss. Pag-isipan mong mabuti ang offer ko. Dito ka na lang. Samahan mo akong bantayan ng Demon Tower na ito. Once in a lifetime opportunity ito. Dagdag pa nito. Pero matigas si Tutran. Asa ka pa. Hinding-hindi ako magpapakulong sa pesting lugar na ito, no? Whoosh! Isang sharp energy blast ang sumabog mula sa lupa. Sa pulang balikat ni Tutran at bumulwak ang dugo. Nauubusan na ng pasensya ang halimaw. Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Banta ng boss. Binubuhay lang kita dahil ikaw lang ang nakarating dito. Habang hawak ang sugat, nag-iisip ng plano ang bida natin. Boom! Nag-release ng nakakasakal na aurang boss. Mas lumakas at bumilis pa ito lalo. Huling tanong ko na ito sa'yo. Sigaw ng halimaw. Lumutang ang malaking tipak ng lupa sa ere habang nakatingin ito mula sa itaas. Magsistay ka ba? O dudurugin kita hanggang maging giniling ka? Sumagot si Tutran. Ang pipiliin ko ay... Ang patayin ka! Balot ng kidlat, sumugod siya pataas. Pinalipad ng boss ang mga higanteng bato. Pero parang parkour master si Tutran na tumalon sa bawat bato palapit sa kalaban. May secret plan palang Lodi natin. Sa previous clash nila, nabasa na niya ang moves nito. Bawat atake ng boss, may opening na 0.4 seconds bago tumama. Kitang-kita niya ang galaw ng muscle sa pulso nito. Alam na niya kung saan dadaan ang blade at kung paano ito iiwasan. Perfect calculation. At ang pinaka-crucial, pagkatapos ng attack, may 0.2 seconds na cooldown ang boss.
Itong perfect timing para sumalakay habang open ang depensa nito. Whoosh! Itatarak niya ang electric blade straight sa puso. Gamit ang special skill ng espada, inipon niya ang lahat ng kuryente sa talim para sa isang sure kill critical hit. Kapag tumama sa weak point, automatic paralysis. Kahit rank D lang siya at hindi kayang pumatay ng rank S, ang full power stun na ito ay sapat na para ma-freeze ang kalaban ng ilang segundo. Sobrang bilis ng boss. Pero ang ilang segundong stun na yon, sapat na yon para makatakas siya sa impyernong ito. Takbo! Mabilis pa sa alas 4, umarurot si Tutran papunta sa light pillar. Sa buong laban, yun lang ang nag-iisang liwanag na nakita niya sa lugar na ito. Abot kamay na sana niya. Pero poof! Naglaho parang bula ang liwanag. Nanlaki ang mata ni Tutran. Nasaan ang exit? Tumawa ng nakakaloko ang boss. Sorry ka boy, illusion lang yan. Walang exit dito. Dahil una sa lahat, hindi ito dungeon. Pero bilib ako sa iyo, dagdag ng boss. Nakita mo agad ang weakness ko. Kahit hopeless na, kalmado ka pa rin nag-analyze para mabuhay. Iba ka talaga. Ikaw nga ang hinihintay na pag-asa. Welcome sa teritoryo ko, ang Rakshasa Purgatory. Teka lang, pamilyarang purma ng halimaw na ito. Nakita na niya ito sa katawan ni Demon King Blue Moon. Naalala ni Tutran ang final battle niya noong past life. Sa laban na yon, nagpapalit-palit ng anyo ang Demon King. Mula sa fire type na kayang sunugin ang buong mundo, naging wood type na may killer vines. Tapos biglang naging lightning type na nagpapakawala ng malulupit na kidlat. At tandang-tanda niya, isa sa mga forms na yon ay itong Rakshasa na nasa harap niya ngayon. Nakatingin ito sa kanya na parang isang kawawang talunan. Nag-connect na ang puzzle pieces. Ang boss na ito ay dating kinain ng gluttony power ni Blue Moon. At dahil nasa kanya na ang power na yon, nanindig ang balahibo niya sa narealize niya. Nasa loob ba ako ng sarili kong katawan? Pumalakpak ang boss. Bingo! Hindi ka lang malakas. Matalino ka rin. Dahil dyan, deserve mo ang lahat na nandito. Biglang may lumitaw na susi sa kamay ng Rakshasa. Hindi lang ito basta susi. Ito ang SSS Rank Rift Key. Ang nag-iisang susi na makakapagbukas sa pintuan ng legendary Demon Tower. Kinain ni Blue Moon ang pinakamalalakas na demonyo at lahat sila ay nakasil sa tower na yan. Paliwanag ng boss. Lamonin mo silang lahat at gawin mong sariling lakas. Lumutang ang susi papunta kay Tutran at kinuha niya ito. Ting! Nag-notify ang system. Receive drift key. Nasa kanya na ang access. Naguguluhan pa rin ang bida natin. Bakit mo ko tinutulungan? Sagot na Rakshasa. Hindi lahat ng demonyo masama. May away din kami sa loob. Inubos ng mga Demon Kings ang lahi ko para sa sarili nilang interes. Matagal na akong naghihintay ng chance makagante. At ikaw ang sagot. Tama nga ang sinabi niya. Ikaw lang ang makakagawa nito. Nagtaka si Tutran. Sinong siya? Pero nagsimula na maglaho ang katawan ng boss. Malalaman mo rin ang sagot sa loob ng tower. Huling bili nito. Kunin mo ang lakas ko. Ipagiganti mo kami. Hindi pa rin makaprocess si Tutran. Lakas mo? Tuluyan nang nag-disintegrate ang Rakshasa. Mula ngayon, magpalakas ka. Buksan mo ang tower at ubusin mo silang lahat. Ang mga demonyo doon? Wala silang awa. Sila ang pinaka-traidor at halang ang kaluluwa sa mundong ito. Pero kailangan mong tiisin ang lahat. Kailangan mong manalo. Angkinin mo ang trono sa tuktok ng mundo. Durugin mo ang mga Demon Kings hanggang sa maging abo sila. Ikaw lang ang karapat-dapat dito. Gamitin mo ang lakas ko. Naglaho ang huling anyo ng Rakshasa at isang pink energy ang humagupit patungo kay Tutran. Sinalubong niya ang kapangyarihan. System update complete. Level 14 na agad? Nakuha pa niya ang Twin Rakshasa Bones. Nangako si Tutran. Dadalhin ko ang alaala mo. Nakuha niya ang card ng Rakshasa Purgatory. Kaya nitong sipsipin ang lakas ng mga bangkay at gawing stats niya. 3-phase gravity control. Kayang baguhin ang bigat ng palikid, mula magaan, mabigat, hanggang sa nakakadurog na pressure. Maniningil ako, sumpa ni Tutran. Dugo sa dugo.
Biglang nagising siya sa liwanag ng umaga. Panibagong araw na naman. Gising na oy! Sigaw sa kanya. Napabangon si Tutran. Malinis ng kama sa itaas. Teka, panaginip lang ba yon? Nagmamadali na ang magkapatid na hang sa pinto. Bilisan nyo! Bawal malatit! Naka-uniform dapat! Natulala siya. Nakabalik na ba talaga siya sa dorm? Hinapa niya ang balikat. Walang sugat. Magaling na ang lahat. Ibig sabihin ba nun, bangumot lang ang nangyari? Tiningnan niya ang system window at boom! Kumpirmado. Totoo ang lahat. Hindi yun basta panaginip lang. Nasa inventory niya ang mga loot. Grabe, magdamag lang nag-level 10 na ako. Anong rank makaya ang katumbas nito? Lumapit si Hangta, mukhang astig. May pumuri sa'yo kagabi ah. Lumakas ka ba? Baka maagaw mo na ang trono ng dorm leader. Si Malong, tiklop, takot magsalita. Tara na, ayan ni Hang. Rank assessment na. Titingnan ko kung maibubuga ka talaga. Agad sa tinapay sabay light si Hangta. Rank ilang ang dorm natin, pero wag kang tanga. May levels pa yan. Low, mid, at high. Kayo, low tier trash. Ako, mid tier elite. At sa mundo natin, langit at lupa ang agwat ng lakas na yan. Kaya kung bumugbog ng 10 katulad mo ng sabay-sabay, baka nga tumaas pa ang rank ko ngayong taon eh. Pumulong si Malong. Tutran, ilabas mo ang tunay na lakas mo mamaya. Gulatin mo sila. Mag-rank D ka para tumiklop yan. Rank D? Seryoso? Pagdating sa venue, napanganga si Hangta. Nakabalandra ang sign, National Awakener University, Rank Assessment Ritual. Ang daming tao ah, puna niya. Biglang may sumingit. Mga alipores ng student council. Nanunulak at walang modo sa daan. Tabi, huwag kayong haharang-harang. Namukhaan sila ni Hangta. Lagot mga bata yan, Itsungtan. Umiwas na lang tayo. Pero nagsalita si Tutran sa likuran, kaya napatalon sa gulat si Hang. Anong tinitingin-tingin nyo? Malamig na banat ng MC. Pagkakita kay Tutran, para sila mga basang sisiw. Yumuko ng 90 degrees, sabay sigaw. Boss Tutran, nandito na po pala kayo. Naloka si Hangta. Bakit yumuyuko ang mga bully sa kanya? Totoo nga kaya ang sinabi ni Malong kanina? Deadma lang si Tutran, tuloy sa paglakad. Pero biglang may humarang. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya sa lalaki. Si Huyong Ditch, Student Council Officer. Balita ko may bumangga kay Chung Tan. Alam mo bang uton siya ni President Chung Din? Nang inginig ang mga nasa likod. Si Kuwong Ditch yan! Hindi makapaniwala si Hangta. Kahit council officer, tuta rin pala nila, rank D boss yan ah. Bakit siya interesado kay Tutran? Pero iba ang ihip ng Hanin. Masyadong mabigat ang aura. Lumapit si Hung Ditch at bumulong. Malakas ang pang-amoy ko sa mga tunay na halimaw. Pero sa'yo, amoy dukha. Amoy talunan. Pero bumanat si Tutran nang walang kagatol-gatol. Manakas pang amoy? Bakit? Aso ka ba? Natigilan si Huong Ditch. Anong sabi mo? Biglang sumulpot si President Chung Din. Tama na yan. Inimbestigahan ko na. Si Chung Tan ang nauna. Kung may sala, dapat magbayad. Agad itinago ni Huong Ditch ang killing intent niya. Opo, President. Tahimik niyang kinilati si Tutran. Habang ang MC natin, kalmado lang. Mula sa stage, nagsalita ang facilitator. Attention! Magsisimula na ang rank assessment. Pumila ng maayos base sa student ID number. Kapag tinawag ang pangalan, umakyat agad sa stage. Yayani kong din sa alipores niya. Tara na, maghanda na tayo. Sige po, boss. Sip-sip na sagot ni Huyong Ditch. Sa isip-isip niya, wala namang binatbat ang Tutran na yan. Mukhang mahina. Sa isang rooftop, nakadungaw si Lin Vu. Himala, tanong ng kasama niya. Interesado ka yata sa assessment na yon? Minahanap ka bang gem? Kutob ko lang, magiging masaya to. Ngiti niya. Isang oras ang lumipas. Next candidate, Hang Ta! Hiyawan ang mga kaklase. Kaya mo yan, Hang! Humakbang siya ng mayabang at hinawakan ng machine. Panoorin niyo ang tunay na lakas ko. Umilaw ang machine.
Ang assessment ay ginagawa sa loob ng isang artificial demon cave na sadyang ginawa para sa test. Sa loob, may demon heart na sumisipsip ng aura. Kailangang ilabas ng Awakener ang lahat ng lakas niya sa harap nito. Ang energy na masasagap ng puso ay itatranslate ng system at ipapakita sa malaking screen bilang raw data. Ito ang husga sa kanila. Lumabas ang resulta? Rank E, mid-tier. Recorded na, sabi ng teacher. Pero teka, nasaan ang hidden stats? Ayan na! Sigaw ni Malong. Ito ang tunay na laban. Alam ni Tutran ang nangyayari. Sinusukat din ito ang potential o ang hangganan ng lakas nila. Ito ang magsasabi kung gaano sila kalakas sa inaharap. Kapag mataas ang potential mo, gobyerno na mismo ang lalapit sa'yo. Final result. Rank E mid, potential C. Bagsak ang balikat ni Hangta pagbaba ng stage. Hanggang dun na lang siya. Mukhang walang pinagbago ang stats niya sa nakalipas na 2 taon. Umasa pa naman siyang aabot sa D-rank. Agad namang tinawag na instructor ang susunod na sasalang. Agad siyang inakbayan ni Malong para damayan. Chill ka lang pre. Mas malala pa nga kami sa'yo eh. Mabiro itong humirit. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang ligwak sa D-rank. Pare-parehas lang tayong nga sa laylayan. Si Malong, E-rank lower tier na may potential C. Si Xiangzhou naman, E-rank mid-tier, potential C din. Sampanting hirit ni Malong. Sigurado ako, bibihira lang ang papasa ng D-rank sa school na to. Baka nga wala pang ang pumasa ngayong taon eh. Pero biglang umalingaw ang announcement na yumanig sa kanilang lahat. Evaluation complete. Current rank D, lower tier. Potential B rank. Nagkagulo ang buong hall. Sa wakas, lumabas ng unang D rank ng taon. Maya-maya pa, lumabas si Jiang Di mula sa testing pad ng mayabang na ngiti. Current rank D, lower tier. Highest potential, A. Napapikit na lang si Malo ang saya. Ang 8 D-rank na to Nagbulungan ang mga instructors. Bihira tayo magkaroon ng ganito karaming D-rank talents. Kahit low tier lang, jackpot na to para sa mga estudyanteng wala pang combat experience. Tama ka, karaniwan, 2 o 3 lang ang nakakaabot ng D-rank bawat graduation. Kung ganito ang trend, magiging mainit ang bakbakan sa graduation exam ngayong taon. Tinawag na ang susunod na examiner. Kampanteng naglakad si Gongting papunta sa makina. Lahat ay napigil ang hininga. Sa wakas, ang Student Council President, ang heredero ng Imperial Guild at ang tinaguriang Chosen One na maraming hawak na titulo. Rinig ang bulungan sa paligid. Balita ko, D-rank na yan noon pang nakarahang 2 taon. Ang pinakamataas na record sa batch na to ay D lower tier pa lang. Ang historical record naman ng school natin ay D mid-tier. Hanggang saan-saan kaya abot ang lakas niya? Nakapikit ang higanting mata sa loob ng room. Pero nang maramdaman ang presensya niya, dahan-dahan itong dumilat nang hawakan ni Gongting ang sensor. Sa isip niya, kailangan kong ibuhos ang lahat sa actual combat exam para makuha ang atensyon ng lahat. Sa ngayon, pipigilan ko muna ang ilang porsyento ng lakas ko. Pero kahit ganun, sisiguraduhin kong ako pa rin ang magiging number 1 sa kasaysayan ng eskwelahang ito. Nagulat ang instructor sa kulay ng aura. Ang kulay na yan. Nang lumabas ang resulta, halos gumuho ang buong hall sa sigawan. Rank D upper tier at ang potential S-rank? Si Gongting nga ang tunay na halimaw. Siya na ang may hawak ng bagong record. May S-rank potential sa school natin? Nakakainggit naman. Saksi tayo sa kasaysayan mayon. Hindi makapaniwala ang mga guro sa nakita. Rank D upper tier, potential SI. Report nyo agad ito sa nakakataas. Utos ng head instructor. Oo naman, national treasure ang mga S-rank potential. Kailangan siyang protektahan ng gobyerno. Lalo na't galing siya sa Imperial Guild. Sigurado akong headline ito sa buong bansa bukas. Sa VIP area, napahanga ang kasama ni Ling Yu. Alam mo na bang S-rank potential siya kaya ka nandito para manood ng palabas? Umiling si Ling Yu. Hindi ako pumunta rito para sa kanya. May ibang tinitiyaan ng dalaga. Mas interesado siya sa ipapakitang gilas ng isang specific na estudyante. Next candidate, si Chen. Sa wakas, tinawag na ang hinihintay ni Ling Yu. Nang magkasalubong sila ni Jiang Di,
Hindi pinalampas ng bully ang pagkakataong mang-asar. Hoy bata, galingan mo ah. Huwag mo ipapahiya ang dorm natin. Panguyam niya. Siguraduhin mo lang na hindi irang kang lalabas dyan. Pag nagkataon, puro irang closers ang dorm natin. Nakakahiya kayong dalhin. Bumanat pa si Jiangdi sa buong grupo nila. Kayo at ang mga mahihinang tulad nyo, pabigat lang kayo sa combat exam. Mapapahiya lang kayo. Buo naman ang tiwala ni Malong. Manood ka lang. Pagbubulagahin ni si Chen ang mga mata nyo. Sa stage, tahimik na pumasok ang binata sa testing gate. Kinakabahan si Xiangzu sa labas. Kaya ba talaga ni si Chen? Kalmado lang na lumapit ang bida sa higanting matang nakasabit sa mga kable. Dumilat ang mata at tumitig sa bagong salang. Umilaw ng pula ang mga mata ni si Chen habang inaabot ang kanyang kamay. Alam niya ang kalakaran. Sa panahong ito, ang pagsali sa top-tier guild ang tanging daan para lumakas ang isang awakened. At ang combat exam ang ticket para mapansin sila ng mga bigating organisasyon. 10-man team ang format na exam. Bahala na ang mga estudyante kung sino ang kakampi nila. Ang mananalong team ay direktang kukunin ng Imperial Guild. Instant career, instant power. Kaya hindi lang ito basta evaluation ng rank. Ito ang stepping stone para sa kinabukasan nila. Sa labas, magpapalakas naman si Jiangdi kay Gongting. Boss, ito si Yanlin, D-rank lower tier. Kumpleto na ang dream team natin. Siyam na D-rank ang nga sa team natin ngayon. Pag sumali pang kapatid nyo, siguradong tayo ng top 1 sa combat exam. At kayo boss, ang MVP. Alam ni si Chen ang laro. Ito ang realidad ng team selection. Ang malalakas, Nagsasama-sama para bumuo ng super team. Ang mahihina, naiiwan sa ere para matalo. Ito ang batas ng kalikasan. Survival of the fittest. Sa labas, naiinip na si Malong. Batang tagal naman ni si Chen. walang lumalabas sa screen. Anyari? Ba't walang reaksyon? Tumawa ang iba. Baka sobrang hina ng power niya, hindi ma-detect ng machine. Tapos na ang palabas. Tara na, uwi na tayo sa dorm. Yaya ni Jiangdi. Hayaan nyo na yung mga basura. Boss, wag na natin intindihin yan. Kumpleto naman na tayo. Magkaraoke na lang tayo para mag-celebrate. Akay na sana ni Gongting, ang grupo nang biglang nagbagong nasa screen. Unti-unting lumabas ang resulta ni si Chen. D-rank, upper tier. Nanigas ang lahat sa kinatatayuan nila. Nagwala si Malong sa tuwa. D-rank upper tier? Sabi ko sa inyo eh. Sinong basura ngayon ha? Si Jiangdi, tulala. Umalingganggaw ang tunog ng system notification. Unang result? D-rank high grade agad ang tumambad sa screen. Pero teka, nagwawala ang system. Unstable daw ang Demon Heart. Error ang result, kaya kailangan ulitin ang test. Napaisip si Tutran. Base 4 pa lang niya yun ha. Level 10 pa lang, D-rank na. Pero ngayon, sisimulan na niyang tunay na pagbabago. Class change complete. Inilabas na niya ang card ng Tang Tiawang. Ito na ang simula ng tunay na palabas. Subukan muna natin ang pinakamahina niyang job class. Pero sa labas, gulat ang lahat. Biglang tumalo ng rank niya pa C-rank middle grade. Anong nangyayari? Tumaas na naman ang rank ni Tutran. Pakiramdam ni Kuong Ditch, binabangungot lang siya ng gising. C-rank? Imposible to. Kahit ang teacher, napakamot sa ulo. Never pa nangyari ang ganitong anomaly sa buong history. May bug bang system? Ulit-ulit ang warning. Unstable ang Demon Heart. Baka mali ang reading. Pinapaulit ang test? Sige ba? Kampante si Tutran. Kung C-rank ang mahina niya, siguradong lagpas pa doon ang dalawa niyang hidden cards. Sunod-sunod ang update ng notification sa screen. Loading. Class change. Complete. Inilabas niya ang alas, ang Purgatory Rakshasa card. Susubukan niya ang maximum power. Ang resulta? Halos sumabog ang mata ng inspection machine sa overload. Nag-transform ito sa isang mabagsik na ipo-ipo. Kumulog at kumidlat sa loob ng room. Ang mga estudyante, nanginginig na parang end of the world na. Anong klaseng senyales to? Napadasal na lang si Hanghu. Langit lupa, impyerno. History to mga pre. Isang alamat ang isinilang sa dorm natin. Patuloy ang pag-ikot ng stats sa screen. At sa huli, lumabas ang hatol. Potential rank,
S. Nalaglag ang panga ng teacher. Isa na namang S-rank potential. Si Tsung din, halos lumuwa ang mata sa inggit. Pero teka, system warning na. Nag-glitch ang letter S sa screen. System error. Lumabas ang tatlong magkakasunod na S bago tuluyang bumigay ang machine. Hindi kinaya ang power level niya. Namutla sa takot ang teacher nang biglang sumabog ang screen. Basag. Nagmadali siyang tumakbo papasok sa testing room. Lagot! Nag-overload ang Demon Heart! Bilisan nyo! Sigawan ang mga guro habang tumatakbo. Ang mga students, clueless sa nangyayari. Ayos ka lang ba? Tanong ng guro. Pero pagtingin niya sa Demon Heart, tuyot na ito at kulay abo. Imposible! Namatay ang Demon Heart? Sinuri ito ng guro. Baka daw sa tagal ng gamit? Pero sa isip ni Tutran, napalakas yata ang higop ko. Patay. Pero okay lang. May nakuha naman akong reward. Notification update. Devore successful. Nakuha niya ang A-rank Linglung Heart. May radar na siya ngayon para sa mga threat within 100 meters. Automatic natutunog ang warning kapag may delikadong milalang sa paligid. Bilib din si Tutran sa gluttony skill niya, pati Demon Heart kinain. Kalmado siyang lumabas ng pinto, pero sa dilim, kuminang ang mata niya ng kulay berde. Iniskan niya ang crowd. Kitang-kita niya ang mga levels nila sa itaas ng ulo. Ayos to ngisi ni Tutran. Wala na makakapagtago sa akin. Pagtinggi niya kay Tsung din. Si rank middle grade din. Huli ka balbon. Nagtatago din pala ng lakas ang mokong na to. Normal lang pala siya. Nagsalita ang teacher. Sayang naman. Mukhang na-overwork ang core, kaya bumigay. Tigil muna ang testing. Baka mali ang data ni Tutran kanina. I-report namin ito sa admin. Balik na lang kayo bukas kapag may bago ng machine. Agad namang pinalibutan ng mga kaklase si Tutran. Sip-sip, mode on. Wala kaming pake. Totoo yun. Genius ka talaga, Tutran. Tara, kain na tayo. Celebrate! Ayan ang mga tropa pabalik sa dorm. Pero epal talaga si Kuwong Beach. Humarang ito at nangasar. Oy, loser! Paano ka naging C-rank? Ang labo naman yata niyan. S-rank potential? Kalokohan! Sira lang yung machine. At ngayon tatakas ka matapos mo sirain ang gamit? Wala kang kwenta. Dahil sa'yo, damay yung student council. Bukas pa kami makakapag-test. Alam mo bang oras namin ang sinayang mo? Napuno na si Tutran. Gumapang ang kuryente sa palad niya. Ayaw mong tumigil? Gusto mo yatang lumpuin kita dito mismo. Biglang suminggit si Chung din. Hong Dich, atras! Huwag kang bastos sa magiging kamiyembro natin. Natigilan ng bully na parang asong binuhusan ng tubig. Kapten, seryoso ka? Inilahad ni Tsung Bin ang kamay niya. Sumali ka sa team ko. Sabay nating kunin ang highest score sa graduation exam. Tinitigan lang ito ni Tutra ng malamig. Shocked ang mga chismoso. Ang legendary Kung Din, personal na nagre-recruit sa kanya? Kinabahan si Kuyong Ditch. Kung papasok si Tutran, may sisibakin sa team. Paano ko i-explain to sa mga tropa? Guaranteed top 1 kapag team mo si Kung Din. Yung iba nagbabayad pa makasali lang, tapos siya inimbita? Bakit? Wala siyang magagawa, utos ng boss eh. Nanginginig na inakbayan ni Kuong Dik si Tutran para hindi mapahiya. Pilit ang ngiti niya, mukha siyang naiyak. Welcome sa team, bro. Pero, tinabid lang ni Tutran ang kamay niya. Wala akong gana. Napahiya si Gago. Kumunot ang noo ni Sung Din. Sumabog sa galit si Kuong Ditch. Hoy, alam mo ba kung ano tinatanggihan mo? Number 1 ang team namin sa buong... Wala akong pake, putol ni Tutran. Ang ingay mo. Dayuan niyo nga ako. Tara na. Iniwan niyang nakangangat na mumula sa galit si Kuong Ditch. Nagbuluman ang crowd. Grabe, nireject niya si Sung Din. Ang lakas ng loob niya. President yun ng student council, di ba? Gusto ba niya mag-solo flight? C-rank lang naman siya. Naku, magandang laban to. Bulong naman niya na Malong at Hangho. Nakita niyo ba mukha nung dalawa? Parang papatay ng tao. Grabe ang angas niya kanina. Ibang klase ang tapang ni Tutran. Bilib din si Tsung Din sa kanya. Mukhang may sariling diskarte ang ating bida. Wala sa itaas, kitang-kitang tensyon. Napabuntong hininga si Nguyen Lung.
Sayang naman, kung nagsama sana ang dalawang halimaw na yan, siguradong may new world record na mabubuo. Pero chill lang si Linvu. Mas exciting nga to eh. Rivalry ang nagpapasarap sa laban. Born with a silver spoon si Kung Bin. Kaya ang pag-reject sa kanya, isa yung malutong na declaration of war. Hindi basta-basta ang guild president natin. Gigil naman si Kuwang Dik sa baba. System glitch lang naman, kaya siya sumikat. Feeling niya ba talaga kaya niya makipagsabayan sa mga elite? Sirang trash lang siya. Pero seryoso ang mata ni Kung Bin. Glitch man o hindi, kahit 1% chance lang na matalo ako, hindi pwede. Akin lang ang trono ng #1 spot. Hinablot niya ang kweli ng alalay. Huwag kang tanga. Sa papel lang siya malakas. Wala pa siyang actual combat experience. Tayo ang mga tunay na veterano ng dungeons. Boss, ako na ang bahala. Tuturuan ko ng leksyon ng hambog na yan. Suggestion lang naman. Nanlisik ang mata ni Chung Bin. Tingin mo ba sa akin, Pikon? Nataranta agad si Kuong Bik. Hindi po, boss. Mali ka nang iniisip. Tumalikod ang boss. Wala ako sa mood mag-party. Kayo na bahala. Pero may pahabol na banat. Basta kung anong gagawin nyo, labas ako dyan. Gets na gets agad ang hidden message. Napangisin ng demonyo si Kuong Ditch. Copy loud and clear, boss. Walang kinalaman si boss dito. At dumating na ang intel. Boss, negative na siya sa campus. Sagot ng spy. Opo, Kuya Kuong, narinig ko umuwi raw si Tutran. Hindi pa nagdi-dinner, umalis na agad. Tuwang-tuwa ang gago. Ayun! Kampiyora tayo ng langit! Sa labas ng school, walang rules. Mapapatay ko siya ng walang sagabal. Naglalakad na pauwi si Tutran. Pero ang isip ni Tutran, nasa past life niya. Naalala niya ang trahedya ng isang legendary guild sa loob ng Holy River Kingdom Dungeon. May na-encounter silang halimaw na hindi pa nakikita ng sangkatauhan. Isang ancient demon, ang embodiment ng wrath. Ubus ang buong guild. Walang natira. Bumaba ang demonyo sa lupa para maghasik ng lagim. At lahat ng to, alam na ni Tutran ang mangyayari. Sa life na to, uunahan niyang tadana. Kailangan niyang mahanap ang dungeon ng rat demon. Pero bago ang lahat, stop over muna sa Secret Silver Trading House. Need niya ng pondo. Malaking pondo. Ang Secret Silver ang magiging bagsakan ng pinakamalalakas na item sa future. Dito ang simula ng business empire. Sa mundo ng Awakened, simple lang ang batas. Malakas na weapon plus solid na armor equals absolute power. Ito ang sentro ng kalakalan. At dito rin ang pinakamabilis na paraan para magkapera siya agad-agad. Klang! Binagsak niya ang mga spider fangs sa counter. Sinuri ito ng staff. Iho, saan mo naman napulot to? Sagot ni Tutran. Loot yan galing sa monster. Kunutno ang matanda. Ngayon naman ako nakakita nito ah. Pero bumulong ang cute na receptionist. Sir, kung tama ako, fangs yan ng Cloud Spider, rank E monster. Pwede ang gawing E-rank Cloud Staff o kaya ay durugin para maging magic powder. Sumabatang matanda. Tama na ang lecture. E-rank, basura. VIP lang ang inaasikaso namin dito. Pangmayaman to, boy. Awakened na may mataas na status lang ang welcome dito. D-rank pataas ang items namin. Wala kaming time sa mga mumurahing gamit. Sa isip-isip ng mokong. Ang tumal naman ng sales ngayon. Paano ako mapropromote niyan kung puro hampas lupa ang customer? Buwisit na buhay to. Walang kikitain sa batang to. Ipapasa ko na nga lang sa baguhan. Umali siya sa pwesto. Oh, Little Lee, ikaw na bahala dyan. Galingan mo ha. Malaki tiwala ko sa'yo. Plastic. Inabot ng babae ang bayad. Sir, eto na po ang cash. Tanggapin niyo po. May maitutulong pa ba ako? Tinitigan ni Tutran ang pera. Sapat na pangrenta. Pero simula pa lang to. Kinuha niya ang tunay na pakay mula sa inventory. Actually, meron pa. Pakicheck naman ito. Nanlaki ang mata ng babae. Wow! Ang astig na great sword! Kahit first time niyang makita, ramdam niya ang lakas. Minimum B-rank siguro to? Wait, baka A-rank pa nga! Lumingon ng masungit na staff at tumawa. A-rank? Nababaliw ka na ba? Milyon ang halaga niyan. Ilang taon ka na dito? Wala ka pa ring alam? Pero biglang may boses na yumanig sa kanila. Tama ka.
Hindi yan B-rank o A-rank. Biglang bumait ang mukha ng matanda. Boss, ang galing niya talaga. Sabi ko na nga ba, walang kwentang dala ng poor kid na yan eh. Tinitigan ng boss ang espada. Ang bagay na yan, galing sa impyerno. S-rank equipment yan. Napangga nga ang dalawa. SS rank? Agad dinawakan ng boss ang kamay ni Tutran. Todong ngite parang nanalo sa loto. Welcome, welcome sir. Dito po tayo sa VIP room. Lahat ng request nyo, sagot ko. Napanggisi si Tutran. Huli ka. Lumabas ka rin, Tanchi. Ang future tycoon ng Secret Silver Guild. Everything is going according to plan.